Hi guys! Welcome to my vlog. So for today, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano tayo maglinis nitong manukan natin. So papakita ko po sa inyo paano ko to nililinis. Kasi may nag-order ng dumi ng manok natin. So gagamitin nila ito pantanim sa gulay nila. So ganito po ang papakita ko sa inyo kung paano ko po nililinis itong manukan. Bago pa tayo magsimula, ay shoutout muna tayo sa mga masusugid nating subscriber dyan na patuloy na sumusuportas po sa mga video natin. So shoutout po tayo kay Mr. Renato de Gracia from Sierra Leone, West Africa. So pati po video natin nakakarating na ng Africa. At saka kay Mr. Prolam Balbuena, Sir, maraming salamat po sa lagi niyong panonood sa video ko. Shoutout din po kay Kuya Ram, kay Bernardo Lagos from Japan, at saka po kay Mr. Roderick Mandarin. So maraming salamat po sa pagsusuporta po sa mga video at mga content ko. Salamat po. So syempre, nag-aalaga ka ng mga manok. So dapat, personal mo nung ma-manage. At saka dapat hindi tayo arte-arte sa mga dumi-dumi na yan. So, ayan, kaya kailangan linisin natin to. Una natin gagawin ay kailangan kalaykayin muna natin yung mga dumi nila. So ganito po ang ginagawa ko. So, ayan po yung mga ipot ng manok. Konti na lang yan kasi nakuha na yung iba. So, for now, ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano natin linisin yan. Medyo manipis-nipis na yan kasi nakapagsako na tayo ng iba. So, ganito lang po ang ginagawa natin dyan. So, ito kakalay-kayin natin. Ingat lang po tayo baka dito ay madumihan tayo dito sa taas. So dito po kasi nandito yung mga manok natin, possible mataihan tayo ng mga dumi nila. So kailangan ingat lang din po tayo. Dito tayo sa gilid dito para hindi tayo babagsakan ng dumi nila. So kalahigin po natin papunta dito. So ganyan po ginagawa ko. So yung pagkakalahig ng ganitong manok, kailangan marunong ka talaga. Yan. Lahigin po natin ganyan. Then, tsaka natin to papalahin at isasako natin. Yan. Madali lang naman kalahigin kasi dry na po ito. Yan, super dry na siya. Kaya madaling kalahigin yan. So, dito naman yung kabilang side. Ayan. Ito lang gagawin natin. Marami na rin kami mga naisako kasi dun pa sa kabilang side meron din. So, nasan yung pala natin? Then, kuhanin natin yung pala. O, tingnan nyo naman. Pati ito binubuhat ko. Grabe ha. O. So, ito, papalahin natin siya. Yan. Saka natin ilagay siya dito sa sako. Magaan namang palahin kasi dry naman na to. Dry na yung mga dumi ng manok natin. Sako lang natin yan. Nakakarami na rin tayo ng isang sako. So binibenta po namin tong isang sako, 50 pesos po ang isang sako ng ipot ng manok. So, malaking bagay na rin yung 50 pesos. Diba? Kung makailang sako ka dyan, magkano din yun? Kesa naman itapon mo. Diba? So, ayan. So, back to normal na uli. Yan. Medyo malinis-linis. So, itutuloy lang natin yon. Tutuloy lang natin na isako yun. So, malinis na lang uli yan. So, ito na yung nakuha natin. So, ilahin natin dito para sama-sama sila. Medyo mabigat din, ha? Yan. So, last kuha nung nakaraan is January. So, ngayon, nasa March na. Ito na nakuha natin. Yan. Ang dami na rin. Ang kagandahan nito, sobrang init ang panahon. Kasi nga, dahil summer, so, yung mga ipot nila, mabilis ma-dry. Ay, mabilis din nating makalahid, mabilis nating malinis, at mabilis nating maisako. So, yan po. Then, meron din po tayo nakuha doon isang sako sa kabilang side. So, ito po yung another
another na nakuha natin dito sa kabilang side ng manukan. Dito natin siya nakuha. Kasi yung kaninang nililinis ko, doon po yun sa kabila. So, ito yung nakuha natin. Yan. So, ganun po yung ginagawa ko dito sa manukan. Siyempre, personal nating minamanage yung manukan. Kaya pati paghahakot ng mga dumi ng manok, tumutulong talaga ako. So, sana po nakatulong sa inyo yung pag-share ko ng mga ideas about sa pag-aalaga nitong RTL. So, sana marami po ako makatulong sa inyo at maging inspiration tong video ko. So, maraming salamat po sa panonood.